Dapat malinaw sa atin na ang gusto ng Panginoon ay hindi lang yung matanggap natin ang kanyang laman, kundi yung matanggap natin yung kanyang buong pagkatao. At paano ba natin tinatanggap ang buong pagkatao ng isang tao? Kapag hinahayaan natin siyang makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanya at pakikipag-usap sa Kanya. Communion is not just about receiving the body of the Lord, it is about communication with the Lord. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo, lagi akong tinatanong ng mga kapatid nating Katoliko, Father, pag po ba ako na late sa misa, pwede pa akong mangumunyon? Ano sa palagay niyo? Alam ninyo, mahalaga ang komunyon. Mahalaga ang pagtanggap sa katawan ng Panginoon. Pero dapat maintindihan natin at maging malinaw sa atin na ang pakay natin sa pagsisimba ay hindi lang yung matanggap yung kanyang katawan at dugo. Ang pagsisimba ay isang kabuuan. At sabi nga sa Sacrosanctum Concilium, ang pakikiisa natin sa banal na misa ay dapat buo, fully conscious, and active participation. Ibig sabihin, dapat nating sikaping mabuo yung banal na misa. Dahil ang tinatanggap nating Panginoon sa banal na komunyon ay hindi lamang laman, kundi buong pagkatao niya. Katawan, kaluluwa, pagka-Diyos at pagkatao. At kung siya ay totoong-totoong tao at totoong-totoong Diyos na nakakaugnay natin sa banal na Eucharistia, dapat malinaw sa atin na ang gusto ng Panginoon ay hindi lang yung matanggap natin ang kanyang laman, kundi yung matanggap natin yung kanyang buong pagkatao. At paano ba natin tinatanggap ang buong pagkatao ng isang tao? Kapag hinahayaan natin siyang makipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanya at pakikipag-usap sa Kanya. Communion is not just about receiving the body of the Lord, it is about communication with the Lord. At kailan nagaganap yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon sa banal na misa? Kapag nakikinig tayo sa Kanyang salita, yung first part ng misa, mahalaga yun. At kailan natin ginagawa na tayo naman yung nangungusap sa Kanya? Sa mga oras ng katahimikan sa misa, lalo na dun sa oras na pagkatapos ng banal na komunyon, talagang napaka-personal na pakikipag-usap natin sa Panginoon. Kaya dapat maalala natin na yung pagdiriwang natin ng misa ay hindi lang pakikinabang. Bagamat sa mga libro natin na nakalagay sa pagkukumunyon, pakikinabang. Tandaan natin, hindi tayo pumupunta dito para lang makinabang o matanggap yung katawan at dugo ng Panginoon. Tayo'y nandito para mangumunyon,
At ano ang ibig sabihin ng salitang komunyon? Para makipag-isa sa Panginoon na nagsasalita sa unang bahagi ng misa at saka pa lamang natin tatanggapin sa ikalawang bahagi ng misa. Kaya yung tanong na, Father, dapat ba akong mangumunyon kapag na-late ako at hindi ko narinig ang ebanghelyo, hindi ko narinig ang mga pagbasa? Ang sagot ko lamang ay ito. Bakit ka ba nagsimba? Nagsimba ka lang ba para tumanggap ng katawan ng Panginoon? O nagsimba ka para makipag-isa sa Panginoon? Ikaw na ang sasagot niyan sa sarili mo. Sarili mong tanong, sagutin mo. Ang dahilan ba ng pagpunta mo'y pakikinabang o pagkukumunyon? Ang misa ba'y pagtanggap lang sa katawan ng Panginoon o ang misa ay yung kabuuan ng pangungusap ng Panginoon sa atin? Sana magkaroon tayo ng interes sa salita ng Diyos, kagaya ng interes ng eunuko sa unang pagbasa natin ngayon, na kahit hindi niya maintindihan nung una, gumawa siya ng paraan para ito'y maipaunawa sa kanya ni Felipe. Tayo ba, para mabuo yung ating pakikiisa sa banal na misa, nag-e-effort ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Pangalawa, yung bang salita ng Diyos na napapakinggan natin sa misa, pinaghahandaan natin, lalo na kapag araw ng linggo? Do we do an advanced reading of the gospel or the daily readings? O nakadepende lang tayo sa kung ano yung sasabihin ng pari sa sermon? Baka ganun na nga ang nangyayari. Pero yung interest ng eunuko, sana maging inspirasyon natin na yun, na para hindi tayo magpatumpit-tumpit sa pagdalo ng banal na misa, nasisikapin nating mabuo ang pagdalo dito at akibo tayong makikisa sapagkat ang misa ay hindi lang pakikinabang kundi pakungumunyon, pakikipag-isa sa ating Panginoon. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.